ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Jesucristo. Dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wilde E. Almeida, at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati sa beloved Almeida family at beloved preacher, worker, at mahal na kapatiran at mga baguhan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sariwain ko lang po ang mga patotoo sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noong araw po, ako po'y umaaten sa ating gawain sa May Kawayan, nananalangin na sana makapag-abroad, makaikot sa buong mundo. Alam niyo po, habang ako'y umaaten sa May Kawayan, pinagkaloob niya po ang isang trabaho na ako po ay nakaikot sa buong mundo. Pinagpala po ako, ginawa niya po akong naging seaman po ako. Amen. Hallelujah. Ako po walang kakayahan kasi po ako po lumaki sa pagiging construction worker. Ngunit sa kabila nun, sa kabila po nun, ay gumawa ng paraan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nakaikot sa buong mundo. Nandiyan po, iniligtas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bansang Somalia. Meron pong mga pirata doon. Gayon din po sa New Zealand. Lumindol po sa Christchurch. Habang kami bumabiyahe, ay paakyat po ng bansang Japan. At pagdating po sa bansang Japan, nandyan po ang hindi malilibutang dambuhalang tsunami. Ngunit, nung nasa bansang Japan kami, habang umaatin ako ng gawain, ang sabi ng ating beloved pastor, sa oras ng kagipitan, tawagin mo, Panginoong Jesucristo lamang. Ngunit ito'y tinawag ko, Panginoong Jesucristo lamang, at yung tsunami, yung dambuhalang tsunami, hindi po umuubra sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi na po ako sumampa ng barko noon. Pagkatapos ko ng tsunami, nag-sideline po ako bilang construction worker, bilang electrician. Nandyan po yung hindi ko po sinasadya na nasandal po ako sa malaking breaker. At yung malaking breaker na yon ay live. Alam nyo po, pinag-ingatan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung takip po nung breaker, yun lang po yung nabutas. Ngunit ako, wala pong sugat o kahit nasunog. Nandiyan po, hindi ko po malilimutan ang COVID. Sabi ko, kung hindi po ako magpapabautismo, didiretso ako sa impyerno. Dahil walang Diyos. Tinanggap ko po ang Panginoong Jesucristo, December 5, 2021. Hindi ko po siya makakalimutan dahil COVID nga po noon. Ang mahal na Panginoong Jesucristo, pagkilos po niya, sa pagiging construction worker, hindi po ako nag-apply. May nag-alok po ng trabaho. Ang sabi niya, Joel, baka gusto mo pumasok sa gobyerno. Hindi po ako nagdalawang isip kasi gusto ko rin pong pumasok sa government. Hanggang sa, sabi ko, ang mahal na Panginoon ang kumilos sa pagpasok ko, gumamit lang po ng tao. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa government, napakahirap pong pumasok. At ito na nga po yung COVID. Ito nga po yung COVID. At yung pinagtrabahuhan ko ay naging COVID facility. Wala po kaming injection. Umaattend na rin po ako dito sa gawain na to. Wala pong injection, wala pong gamot.
Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa COVID facility pa po ako nagtatrabaho. Nagtiwala, nanampalataya. Kahit COVID, hindi po nagtagumpay. Glory to God. Gayon din po ang aking mga beloved children at aking beloved wife nagka-COVID. Hanggang sa unti-unti po, ang sabi ng aking beloved, wag tayong maggamot, manampalataya lang. Doon ko po nakita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri lang po at nakikinig ng mga programa ng Jesus Miracle Crusade na gumagaling po. Man, hallelujah. Gumagaling. Wala pong gamot. At nung nagka-COVID po sila, pagdating po nung hapon, sabay-sabay na po kaming natulog. Napakabuti, sariwain ko lang din po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking beloved wife, ang kanyang karamdaman ay diabetes, high blood, hika, myoma. Ngunit walang gamot po. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po akong isang nahayuhan. Sabi niya, Joel, hindi na ako aaten sa gawain. Ngunit sabi ko, hindi mo ba nakita yung mga kapitbahay mo namamatay dahil sa kaiinom ng gamot? Sabi niya, Joel, sa linggo, sabay-sabay tayong magpupuri at ako'y aaten sa Jesus Miracle Crusade. Gayon din po, dito ko po nakita, sa pangalan ni Jesus, lumalaya sa mga masasamang espiritu. Nakapaghayo na rin po kami ng mga iba't ibang klaseng tao. Ngunit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ipinakita niya sa akin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbibigay po, ito po ay susi ng pagpapala. Nawalan po ako ng trabaho. Ang trabaho, ang isang sideline ko pa po ay nangungulekta ng mga apartment. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, palitan niya po ng trabaho. Ngunit, alam niyo po, lahat po pala yan, dadaanan lang. Sabi ng ating beloved assistant pastor, hindi mo pa nakikita, inaasahan mo na, hindi mo pa hinahawakan, pinapasalamatan mo na, at sasabihin mo, thank you Lord. Alam niyo po, nung nawalan po ako ng trabaho, ang sabi ko, palitan po ng trabaho, kasi nangungulekta po ako ng mga paupahan ng aking mga magulang. Ngunit, dapat po pala, huwag tayong tumingin sa ibang tao. Tumingin lang tayo kung ano yung relasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po, yung mga talahib na kinukolekta ko, ginagawa ko po yung dingding sa aking tahanan. Tinagtatawanan po ako ng mga pinsang ko. Ngunit ngayon, yung pong mga lumang pinto at lumang mga bintana, inassemble ko po iyon. At yung wisdom na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pinalaki niya ako sa construction, at nagpuri, nanampalataya, naghayo, lahat ng turo at aral ng ating beloved pastor, sinunod ko po yun, hindi po ako nagdalawang isip. Kahit po, minsan walang laman ng bulsa, minsan walang makain. Yung pong trabaho na inaasahan ko, hindi po trabaho ang binigay niya sa akin. Apartment po. Ako na po ang nagmamayari ng mga paupahan. Praise the Lord. Hallelujah. Yun po pala yung plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kanya gagawing ulo, bagkus gagawing kanyang buntot. Hindi kanya gagawing buntot, bagkus gagawing kanyang ulo. Kung ano man ang nararanasan namin noon, mga panahon na yon, kami po'y patuloy na naglingkod at nagtiwala dito sa Jesus Miracle Crusade na nag-iisa lang ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang plano niya pala,
linisin ang mga basurang ugali na ang ugali ko dati ay palaway sa bansang Taiwan. Napapauwi ako dahil sa away. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. After kong mabautismuhan, nilinis niya po unti-unti ang aking mga ugali. Ngayon po, pag napapaaway ako, ang sasabihin ko na lang, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Habang nalinis ang aking mga ugali, meron palang regalo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-antay lang kayo at magtiwala ng buong buo. Nandyan po yung mga pagpapala na nag-aantay sa bawat isa sa atin. Basta po, huwag kayong tumingin sa ibang tao. Relasyon lang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat sa nag-iistang pastor na lumuhod, sa ating assistant pastor, at sa Almeda sister at Almeda family. Maraming salamat po. Ako po ay isang buhay na patotoo na nagtiwala dito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.